Syempre, dahil bagong taon, anong date ba ngayon? 4? 5 na pala. So, ikalimang araw na ng bagong taon at naniniwala ako na marami ng pagpapala kayong natanggap mula sa Panginoon. Amen po ba? May mga pagsubok pero syempre marami rin namang pagpapala talaga. At salamat sa Panginoon sa mga kasagutan niya sa ating mga panalangin na pinag-pray natin last year pero hindi man natin natanggap last year, possible, ngayon siya mangyari. Kasi ang Lord pag nangako ay hindi tayo bibiguin. Kaya magtiwala lang tayo. Manalangin lang, ipag-pray lang natin palagi ang mga petition natin sa Lord, nakikinig siya sa atin. At syempre dahil bagong taon, marami tayong mga nakikita sa online, social media, kung paano daw magiging maganda ang takbo ng bagong taon natin, itong 2025. So meron dyan mga nagsasabi na mas kilala yung feng shui, sinasabi nila, itong taon is year of the snake. Alam nyo Sino snake dito? Year of snake. Walang year of snake. Hindi niya alam. Sabi nila, may nakita pa ako, sabi, ang panganay daw at yung bunso daw ay magiging milyonaryo ngayong taon. Dahil ito daw ay year of the snake. Bunso daw si tita. Maraming mga ganyan, mga kasabihan, pero dapat tayong mga Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon, maniwala lang tayo sa salita ng Panginoon. Yun lang, kasi sabi-sabi lang naman nila yan Nag-base lang naman sila sa astronomy, ganyan, mga ganon. Mga yon. So, walang basis, hindi siya fact, puro lang yan, para myth. Pero ang Word of God, syempre, is facts yan, truth yan, walang makakapagbali. Proven and tested. Maraming tao na ang nakarinig o nakabasa ng salita ng Lord na hindi sila talaga naman binigo ng Panginoon. At may mga nagsasabi naman na itong taong daw gusto nila ay more international travels. So maraming mga goals and plans sa buhay. May mga nagsasabi na gusto nila itong taon na to ay mas lalo daw silang magbalik alindog, mga matuto, more on pang sarili. At may iba naman nagsasabi na more of Jesus, less me, kasi gusto nila na magsimula muli sa Panginoon dahil alam nila ng karamihan na nagkulang talaga tayo sa Panginoon, pero sa kabila nun ay hinayaan pa rin ng Panginoon na maabutan natin itong bagong taon para makapagsimula ng bago. So ang topic po natin ngayon ay Wisdom in Modern Times from the Spirit of God in Proverbs. Mababasa po natin yan sa Proverbs 1. So, nasa modern times na tayo, dahil tayo ay mga millennial na, mga millennials, at merong karunungan talaga na hanggang ngayon ay pwede nating magamit at ibinigay yan sa atin ng Spirit of God na makikita natin sa kawikaan. So, sabi sa Proverbs 1, samahan niyo akong basahin, LSB version, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and discipline, to understand the sayings of understanding, to receive discipline that leads to insight, righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple, to the youth, knowledge and discretion. Let the wise man hear and increase in learning. And a man of understanding will acquire guidance to understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. The fear of Yahweh is the beginning of knowledge. Ignorant fools despise wisdom and discipline. So sabi dito, ito daw ay kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. At alam naman natin, nung last year, kalawang tagal last year, napag-aralan natin si Haring Solomon na sumulat ng mga ngaral. At ito din ay
ang kawikaan ay isinulat din ni Haring Solomon. Siya isang pinaka-marunong, matalinong tao na nilikha ng Panginoon. Nagkaroon siya ng karunungan, si Solomon, Haring Solomon, or naging pinakamatalino siyang taong nilalang dahil sa binigay sa kanya ng Panginoon. Ito'y binigay sa kanya ng ating Panginoon. Ibinigay ito sa kanya nung tinanong siya ng Panginoon kung ano yung gusto niya matanggap. Nagpakita ang Panginoon kay Haring Solomon sa panaginip nung time na nandun siya sa Gibeon. So tinanong siya ng Panginoon, ano yung gusto mong matanggap? Kasi ibibigay daw ng Panginoon yun sa kanya. At alam niyo ba, instead na kayamanan, karangyaan, fame, power, ang hiningi niya ay karunungan. At ibinigay yon sa kanya ng Panginoon. At hindi lang ayon, dahil hiningi lang niya ang karunungan, hindi lang karunungan ang ibinigay sa kanya, pati yung mga karangyaan, kayamanan, ibinigay din sa kanya. Imagine, isa lang ang hiningi niya, karunungan lang kung paano niya maililid yung God's people. Pero lahat ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ganun kagalante ang Panginoon natin. At gusto kasi ni Haring Solomon na mapangunahan niya yung bayan ng Panginoon at para daw ma-distinguish niya kung ano yung right sa mali. Tama sa mali. So, yun yung reason kung bakit niya nag-ask siya ng wisdom sa Panginoon. At dahil sa karunungan ay binigay sa kanya ng Panginoon, na isulat niya itong kawikaan, tsaka yung mga ngaral. So, dahil sa itong kawikaan ni Haring Solomon, makita natin na hindi lang siya nakatulong sa mga tao noon. Hanggang ngayon ay nakakatulong siya sa atin. Meron tayong mapupulot, meron tayong matututunan sa kanyang kawikaan. So, mamaya makikita natin, actually hindi naman lahat masasabi natin yung mga practical proverbs ni Haring Solomon kasi 31 yun. Hindi natin gagayahin yung ginawa natin last year kasi mas mahaba to, 12 lang 12 lang last time. So ngayon 31 to, basahin nyo na lang, pero alam ko karamihan naman sa inyo ay nabasa na ang kawikaan. At marami talaga tayong makukuha na mga practical na turo kung paano tayo mabubuhay. Pero itong kawikaan ni Solomon ay hindi lang siya practical, kundi mapa-spiritual. Bakit ko nasabing spiritual? Sabi sa Ephesians 1, sinabi to ni Paul, do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and of revelation in the full knowledge of Him. So, sinasabi dito, hindi lang sa old, pati sa new, ang tinutukoy na wisdom na nagmumula sa Panginoon ay ang banal na Espiritu. Si Holy Spirit, ang Spirit of Wisdom na ibinigay kay Haring Solomon. Kaya kung bakit siya nakapagsulat ng mga maraming kawikaan na nakakatulong nga sa mga tao, ay dahil nagmula yun sa Spirit of God. Dahil ang Panginoon ay ang karunungan. God Himself is wisdom. So, nagmula ang karunungan ni Haring Solomon sa Holy Spirit, at si Holy Spirit ay karunungan. Kaya, ang Holy Spirit, sinabi dito, si Holy Spirit daw ang nagre-reveal sa atin kung sino ang Panginoong Diyos. Si Holy Spirit din ang tumutulong sa atin para mag-determine or mag-distinguish kung ano yung tama sa mali. Si Holy Spirit, ang Spirit of Wisdom, ang nagtuturo or tumutulong sa atin para mag-desisyon based sa God's wisdom, based sa God's perspective or God's will. At si Holy Spirit din ang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng disciplined life. So ayan si Holy Spirit. Wisdom, Spirit of Wisdom. Kaya naman kapatid, kung i-reject natin yung wisdom and yung discipline ng Lord, we are rejecting God. Siya ang nire-reject natin.
Pero kung tatanggapin natin yung wisdom and pagdidisiplina sa atin ng Panginoon, we are accepting the Lord, the God Himself. If we accept God, we accept din yung kanyang wisdom and yung pagdidisiplina niya sa atin. Dahil nga ang wisdom ay mula sa Diyos. Hindi natin pwedeng tanggapin ang isang bagay kung hindi mo tatanggapin yung nagbigay. Dahil ang Panginoon mismo, ang karunungan, automatic, dapat yung nagbigay at kung sino siya, tatanggapin din natin kung sino siya. Hindi pwede na laging tatanggapin lang natin, syempre, pagmamahal, kasi doon tayo, ayun yung madalas na tinatanggap natin sa Panginoon. Pero kung totoong tinanggap natin ang Panginoon, dapat tanggapin din natin yung wisdom and pagdidisiplina niya sa atin. At kapag nakagawa tayo ng mali, ang tawag nila sa makamundo ay konsensya. Sa atin, ang tawag natin kapag tayo ay nakakagawa ng pagkakamali, meron tayong conviction ni Holy Spirit. Kino-convict niya tayo na mali yan, mali yung ginagawa mo. So doon natin nadidistinguish yung mali sa tama, yung sa tama at sa mali. At sa daily living natin, we need wisdom talaga. Maganda na ibibigay sa atin ng Panginoon na bago tayong magsimula, bago natin, kasi kakasimula pa lang ng taon eh. Bago natin simulan yung taon, dapat lumapit tayo sa nakakaalam ng lahat. Lumapit tayo sa source ng karunungan. Kasi hindi tayo makakausad sa mundo, sa buhay natin, kung wala talaga tayong karunungan. Wala, mangyayari lang sa atin, pasok lang, labas, tapos walang natututunan, papasok yung taon, tapos matatapos yung taon nang wala man lang tayong naging, parang wala man lang tayong natutunan, wala man lang remarkable na nangyari sa buhay natin kasi hindi nga natin alam yung gagawin. Kaya ito, ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung Proverbs niya, yung spirit of wisdom na makikita natin sa kawikaan. So, gabay ito sa atin, magiging gabay ito sa atin. Ito'y mula sa Holy Spirit, ginaginamit lamang si Haring Solomon. So, unang kawikaan na makikita natin, na pwede nating, binibigay sa atin ng Panginoon ay, sabi dito, choose people that surrounds you. Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 13:20, he who walks as a companion with wise men will be wise, but the companions of fools will experience harm. So, ito yung madalas na naririnig natin na sinasabi kung gusto mo maging matalino, sumama ka sa matalino. At alam ko nabanggit na din to ni Pastor, si Bishop Ariel, yung sa GMC. Ito daw yung naging motto ba tawag yun? Parang motto niya in life, kung bakit nagkaroon ng transformation sa buhay niya. Kasi sumama siya sa matalino. Kay Bishop Edgar, na dating nagtuturo, dating lingkodan ng Panginoon, so dati siya yung lasanggero, nag-decide siya na sumama kay Bishop Edgar, at nung sumama siya kay Bishop Edgar, naging bishop din siya. So, hindi mo akalain na dating, sabi nga, si Bishop Ariel daw ay isang lasenggero. Hindi mo akalain na magiging bishop. Pero dahil wala nga imposible sa Panginoon, at dahil ang Diyos ang nagbabago sa atin, lahat ay kaya niyang gawin. Kaya kung gusto natin daw maging matalino, sino ang sasamahan natin? Ang mga matatalino. Makikita natin dito na may dalawang klase ng tao na pwede nating samahan. Yung una, pwede mong samahan yung masama. At isa naman, pwede ka daw sumama sa marunong. So, kapag sumama ka sa masama, syempre, sabi dito, you will experience harm. Mapapahamak ka. At hindi lang yun. Dahil wala silang karunungan, dahil hindi sila marunong, hindi nila alam yung tama at mali, ang gagawin lang nila ay yung sa tingin nila na masaya, sa tingin nila na masarap, hanggang sa sila'y mapahamak sa dulo. Kumbaga, hindi nila naiisip kung ano yung magiging consequences ng mga ginagawa nila. At dahil hindi sila marunong, masama sila gumagawa ng mga bagay na against sa Panginoon,
Hindi nila kayang kontrolin yung galit nila. At sabi sa kawikaan, binanggit nga na dito, na huwag ka daw makipagkaibigan sa taong maiinitin ang ulo at dahil baka magaya ka sa kanya. Mainitin pa naman ulo ko dati. So, buti na lang, di ba? May mainitin pa ba ang ulo dito? Pag mainitin daw ang ulo ng tao, huwag nating samahan. Huwag nating kaibiganin. Kasi daw, baka magaya tayo sa kanya at maging magalitin na rin tayo. Pero kung ikaw ay Kristyano na on fire, tapos malakas ka manghatak, so yung magiging magalitin ay nahatak mo sa pagiging mahinahon, mas maganda, di ba? Pero ayun yung warning sa atin ni Haring Solomon. Ito yung mga mangyayari kapag sinamahan natin ang mga taong masasama. At lastly, kapag sinamahan natin ang mga taong masasama, aliligaw nila tayo ng landas. Kasi hindi nila alam kung saan sila patungo eh. So pag sumama ka sa kanya, sasama ka niya. So naligaw siya ng landas, maliligaw ka rin ng landas. Pero kapag sinamahan daw naman natin ang taong marunong, magiging marunong ka din. Malalaman mo kung ano ang nalalaman niya tungkol sa Diyos. Kaya yung mga taong nag-invite sa atin dito sa church, ako kinukonsider ko sila na marurunong. Dahil dinala nila ako dito sa simbahan at nakilala ko ang Panginoon. So kung ano yung nalalaman nila sa Panginoon, nalaman ko din. Kasi sumama ko sa kanila, so yung mga karunungan na meron siya, na-impart niya, naituro niya din sa akin. At ang mga sumasama daw sa marurunong ay mas magiging marunong pa. So imagine marunong ka na, magiging marunong ka pa. So syempre, lahat naman gusto maging marunong, pero kung gusto mo pang mas maging marunong, sumama ka sa mga marurunong. Kumbaga, marunong plus marunong equals marunong. Diba? At kapag sumama ka sa mga marurunong, syempre hindi ka maliligaw ng landas. Kasi alam nila yung tama at mali. Kasi guided and convicted sila ng Holy Spirit. At lastly, kapag sumama ka daw sa marurunong, hindi ka madadaya. Kasi alam mo din na mismo na ang katotohanan eh. Alam mo na ang katotohanan, ang Diyos ang nagligtas sa atin, siya namatay, nabuhay at muling babalik. So kahit na may magsabi sa'yo ng mga negative or maling katuruan tungkol sa Lord, hindi ka madadaya. Hindi ka maliligaw ng landas kasi alam mo na yung tama na ituro na sa'yo kung ano yung totoo. So kung magbabacktrack tayo, sa tingin mo, sino kaya sinamahan natin last year? So sino kaya sinamahan mo last year? Marunong kaya o yung mga masasama? Kasi kung titignan natin yung buhay natin, napahamak ka ba o mas naging marunong ka? At yung napahamak ka lang, syempre, huwag mo nang ulitin. Kasi nalaman mo na eh. Kaya ka napahamak ay dahil baka kasi sumama ako sa masama. So dahil kung tingin mo napahamak ka lang sa mga naging decision mo sa buhay, huwag mo nang ulitin. Sumama ka na sa taong marunong. Piliin mo yung tao na may takot sa Panginoon, may paggalang at may karunungan mula sa Panginoon. Sabi nga, do not repeat the same mistakes. Kung nagkamali tayo last year, huwag na nating ulitin na magkamali sa pagpili na makakasama ngayon. Now daw is the time, di ba? Laging sinasabi, now is the time to restart, to refresh, to change. Hindi bukas, hindi sa makalawa, o sa mga susunod. So dahil, kung alam mo na tingin mo ay nagkaroon ka ng kasama na nagbigay sa'yo ng maling, nabahamak ka, nakagawa ka na hindi nakalulugod sa Panginoon, layuan mo na. Practical yon na-advise sa atin ni Haring Solomon. Layuan mo na. Kasi hindi ka talaga tatantanan ng kaaway, ng masasama. Ikaw, tayo mismo ang lalayo dapat sa kanila. Kasi tayo yung may free will. Tayo yung may spirit of wisdom. Tayo yung nakakaalam kung ano yung dapat nating gawin. So, kung alam natin yung bagay at hindi natin ginagawa, tayo yung nagkakasala.
Kaya kung alam natin na ito yung walang magandang bunga sa atin or dulot sa atin, so tayo na daw mismo ang lumayo sa kanila. At lahat naman tayo nagde-desire talaga na maging marunong. Diba? Sino ba naman ang ayaw maging marunong? So kung gusto natin maging marunong, tinuturuan tayo na piliin natin kung sino yung ating makakasama. Dahil ang plano ng Panginoon sa atin, syempre, ay hindi para tayo mapahamak. So tayo lang ang nagiging dahilan kung bakit tayo napapahamak kasi mali tayo ng pinipili. So this year, syempre, kakasimula pa lang, dahil nabasa na natin itong kawikaan ni Haring Solomon, paalala to sa atin na itong taon ay marami talaga tayong makakasalamuha, lalo na sa mga nagtatrabaho. Karamihan ng mga nagtatrabaho ay hindi naman Christians yung mga co-worker. So possible talaga na makorap nila yung isip natin, mahaluan tayo ng decolor, tayo mga mapuputi, kulay puti, mahaluan ng decolor, pero hindi yun dahilan, di ba? Para tuluyan tayo na maging mangmang o hangal. Huwag nating kaayawan yung karunungan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, may naisip ka na ba kung sino sa tingin mo ang marunong na dapat mong samahan? Ako, isa lang naman ang aking standard. Siyempre, dapat yung mananampalataya. May takot at paggalang sa Panginoon. At pangalawa sa kawikaan ni Haring Solomon, don't blame others. Sabi sa Proverbs 23, eto natuwa lang ako sa binigay dito ni Haring Solomon. Sabi dito, sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tignan sa isang baso at tila masarap. Pakinggan po natin pero hindi ang paglalasing ang ating pag-uusapan dito. Nasa dulo yon, yung ating key verse. Sabi, kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandag na ahas. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. Sasabihin mo, may humampas at sumuntok sa akin, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom? So inano dito na meron isang lasing na sabihin na natin na pasuray-suray ng lakad. Tapos syempre pag alam naman natin kapag nakainom na alak na sobrahan, hindi niya na alam yung ginagawa niya daw. Madalas parang hirap na maglakad ng diretso kasi nga lulong na siya sa alak. Kumbaga nasobrahan. At ang sabi niya dito, nagbintang siya. Sabi niya, may humampas daw at sumuntok sa kanya. Pero hindi daw niya naramdaman. So kung makikita natin dito, nagbintang siya ng isang bagay na wala naman talagang gumawa. Hindi naman siya sinaktan, wala namang lumapit sa kanya. Pero para sa kanya, sinisi niya sa ibang tao kung bakit daw siya parang pasuray-suray dahil merong sumuntok sa kanya at humampas. May nakita ko last time sa social media na parang ganito ang naging eksena. Naglalakad-lakad siya kasama ng mga kaibigan niya, tapos pare-para silang mga lasing, tapos yung isang lalaki na yon, habang naglalakad siya, tumutumba siya, ganyan siya, pupunta siya dito, ganyan-ganyan. Tapos nagalit siya, sabi niya, huwag mo kang hawakan. Pero makikita mo naman sa video, wala namang nakalapit sa kanya, ang lalayo ng mga kaibigan niya. Sabi, huwag mo kang hawakan, ano ba, huwag mo kang itulak, gumaganon siya. So, ano makikita natin dito? Huwag natin pagbintangan ang mga tao dahil sa naranasan nating consequences na ating ginawa. Ginawa niya, nagpakalasing siya, nasobra siya sa pag-inom, at alam naman natin ang consequences kapag nag-inom. Diba? Mawawalan ka ng control sa sarili mo, mahirapan kang lumakad na diretso kasi alam naman natin ang bunga ng alak,
yun nga, parang wala kang control sa sarili mo, sa isip mo, sa katawan mo. So, sinong gumawa nun? Ikaw, siya, yung naglasing. Pero sa sobrang kalasingan niya, nung naramdaman niya na siya'y parang naranasan niya yung parang nakaramdam siya ng paghampas, ng pagpalo sa kanya, imbis na sabihin niya sa sarili niya na kaya ako naranasan to ay dahil sa pagkakamali ko, pero hindi niya ginawa. Sinisi niya sa iba. At ganun madalas ang mga tao. Kung hindi man sisisihin ang tao, ang sinisisi ay ang Panginoon. Kaya kung yung naging taon natin last year, or kung nakaranas tayo ng kapahamakan, huwag nating sisihin yung masasamang tao, kagaya kanina. Kasi may choice naman tayo kung sino sasamahan eh. Bakit pinili nating sumama sa masama, meron namang marunong na tao. So kung napahamak tayo sa mga naging decision natin sa buhay, sa mga ginawa natin, naranasan natin ngayon yung consequences ng hindi pag-aral, kung dati ay hindi tayo nakinig sa payo ng magulang, tapos ngayon nararanasan natin yung pagpapalo, pagdidisiplina, hindi para sisihin yung taong nagdidisiplina sa atin. Kasi tayo, sa lahat, tayo mismo ang pumili ng ating destination. Sabi nga, we choose our destination. Hindi ibang tao ang pumili nun, kundi tayo ang pumipili ng ating magiging destinasyon. Kaya kung may mga mangyayari sa atin, maranasan natin ngayong taon yung bunga ng pagkakamali natin ng mga nakaraang taon, last year o mga nakaraan, isipin natin na ako gumawa nito eh. Responsible ako dito. Kaya hindi ako dapat manisi ng ibang tao. Kasi hindi magandang ugali bilang Kristiyano na isisi natin sa ibang tao yung nararanasan natin ngayon. Kasi kung meron tayong mga consequences na nararanasan ngayon, maraming bagay kung bakit. Pero isa lang patungo niyan. May gustong ituro sa atin ang Panginoon. Gusto niya ituro sa atin, ituro sa atin, ma-expose yung mga pagkakamali natin para at least alam na natin na itong ginawa ko ay mali pala at hindi maganda, so hindi ko na dapat siyang ulitin pa. At alam ko, madalas naririnig nyo yung it takes two to tango. Ano yan, idiom ba tawag doon? Parang idiom, it takes two to tango. Actually, narinig ko na siya one time or two times pa lang. Ano yan, kumbaga, ano siya, idiom siya na ang isang away, conflict, argument ay hindi siya mangyayari kung hindi dahil sa dalawang tao. Parang sa, relationship. Pag naghiwalay daw ang isang tao, it takes two to tango. Hindi pwedeng isang tao lang may kasalanan. Kasalanan din daw yun ng isang partner. Either yung isa sumuko, yung isa naman hindi pinaglaban. So it always takes two to tango. Which is true na kung bakit nararanasan natin yung consequences kasi dahil ginawa natin yung isang bagay na yon, pero again, hindi na para manisi pa tayo ng tao at ng Diyos. Kasi tayo mismo ang gumawa ng pagkakamali natin, kaya nararanasan din natin yung consequences na ating ginawa. So hindi pwede na ang kapatid mo gumawa ng kasalanan, tapos ikaw yung parurusahan or ikaw yung makakatikim ng pagpapalo. Diba? Yung parang sa dati sa Old Testament, sinabi kasi doon na nakagawa sila ng pagkakamali, tapos hanggang sa 7th generation daw, mararanasan nila yung pagpaparusa. Pero sinabi din naman sa New Testament na kung sino lang yung nagkasala sa Panginoon, ay siya ang makakatanggap ng parusa o ng pagpapalo ng Panginoon. Same with our ministry. Diba? Kasi tayo lahat, halos naman lahat sa atin ay nasa ministry. Hindi natin pwedeng sisihin or sabihin na hindi kasi lumalago itong tao na to. Kaya yung church din ay hindi lumalago. So, bakit hindi tayo yung, wag natin tingnan yung ibang tao, tingnan natin baka yung sarili din natin hindi lumalago. Baka hindi rin tayo contribute sa paglago ng church, kaya nangyayari sa simbahan natin yun. So, lagi natin tignan
yung ating mga sarili. Sabi nga, wag mo tignan yung puwing ng ibang tao, di ba? Lagi nating tignan ang ating mga sarili. Kasi kung paghaharap naman tayo sa Panginoon, hindi naman natin sila kasama. Hindi naman tayo by twos, by partner, or by church. Paghaharap tayo sa Panginoon, di ba? Kapag dumating ang judgment, individual tayong harap sa Panginoon. At hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya na, kaya Lord, hindi ako nagsisimba kasi yung churchmate ko kasi, yung kaaway ko kasi nandoon, nasa simbahan siya, kaya hindi ako makapagsimba. So, bakit? Marami namang church. Bakit hindi tayo doon magsimba? Basta parehas ng paniniwala. Iisa lang ang tinuturo, iisa lang ang Diyos na tinuturo, di ba? So, maraming option. Kumbaga ano lang yan, isang reason lang yan, pero sabi nga, merong 10,000 reasons, di ba? Para talaga kung gusto natin na mag-serve sa Lord, kung gusto natin na paglingkuran ng Panginoon, hanap tayo ng paraan. Di ba? Huwag nating isisi sa mga tao kung bakit nangyayari sa ating buhay yung ganito, yung sitwasyon natin. So dahil, huwag nating sisi ang ating mga nangyayari sa buhay natin, syempre, wag din tayong mangangako kung hindi natin kayang tuparin. Sabi ni Haring Solomon, don't make promises that you can't keep. Lalo na ngayon taon, di ba may tinatawag na New Year's resolution? Sabi ang New Year's resolution, ito yung a goal or promise you make to yourself or to God to start or stop doing something on the first day of the year. So, sino sa inyo ang naggawa ng New Year's resolution? Wala na, hindi na uso, no? Meron mo si si Sir Edna. Kumbaga, parehas yan. Yung New Year's resolution is para siyang pangako na ginagawa natin sa sarili natin, tapos, kaya ginagawa natin, pangako natin sa Panginoon. Actually, karamihan ay tumigil na sa paggawa ng New Year's resolution dahil hindi naman daw nila natutupad ang kanilang mga ginagawa. Madalas, every first month, dahil on fire pa, dahil fresh pa, wala pang pagsubok, wala pang sobrang pagpapala. Pero pag dumating na yung pagpapala na malaki, o kaya dumating ang pagsubok, tumitigil na, nahihinto na. Kaya pinapaalala sa atin na huwag kang mangangako kung hindi naman natin kayang gawin. So, dahil itong pangako, sinabi dito, di pala lalapan, sorry. Ayan pala, nandiyan pala. Bago mangako sa Diyos, ay isiping mabuti, baka magsisi ka sa bandang huli. Diba? At sabi niya sa Ecclesiastes, kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. So parang sabi nga kung wag ka na lang mangako kung hindi mo naman kayang gawin. Kasi baka ikaw magkasala at ang magiging tingin pa sa atin ay isang hangal. Mas mabuti pang huwag ka nalang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag ka magkasala sa iyong pagsasalita. At huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Sa halip, matakot ka sa Diyos. Kung bakit may mga tao na madali mangako, kasi wala silang takot. Hindi nila alam yung possible consequences ng pangako nila na hindi nila itinupad. Kumbaga, sa atin, pwedeng it doesn't mean, wala siyang kumbaga, it might not mean anything to you, English. Pero sa tao naman, or kay Lord, it could mean everything. Diba? Parang sa atin, pag nagbitaw ka ng salita, wala lang, normal lang siya. Sinabi mo lang siya or pinangako mo lang siya dahil
dahil ito, on fire ka or nagbe-base ka sa emotion mo ngayon, masaya ka, sa tingin mo magagawa mo yung isang bagay dahil nga porsigido ka ngayon. Pero paano kung dumating na nga ang pagsubok sa buhay natin? Doon malalaman kung totoo, tapat tayo sa mga pangako natin sa Panginoon. Na kahit na may pagsubok, kung mananatili pa rin tayo na handa pa rin tayong tuparin yung pangako natin sa Panginoon. Same din kapag ka may mga malaking pagpapala. Dati madalas parang sinasabi na, pagalingin mo lang ako, Lord, magsisimba na ako. Pagpalain mo lang ako, Lord, bigyan mo lang ako, panalunin mo lang ako sa loto, magbibigay ako ng tithes. May mga common na madalas, mga ganun na sasabi, bugso ng damdamin, or dahil tingin nila, kala nila, ang Diyos ay genie, na ibibigay yung lahat kahit na ikakapahamak na tao, pero hindi ganun ang Lord. So biglang dumating ang pagpapala. Sige, sabihin na natin na nanalo ka na nga. Sa tingin mo, kung nanalo ka ng 10 million, kaya mo bang ibigay yung 1 million? Kaya ba natin i-tithes? Kasi kung ngayon nga lang na kumikita tayo ng 10,000, 1,000 lang hindi natin maibigay, what more pa kung mas malaki na, di ba? Baka mas mahirapan na tayong ibigay sa Panginoon. Kaya huwag natin sabihin na, Lord, pagyamanin mo lang ako, bibigay ko sa'yo lahat. Sabi dito, pag hindi mo itinupad yung pangako mo sa Panginoon, lahat ng meron ka ay mawawala. Imbis na may matira sa'yo na meron ka, pero dahil masyado tayong ayun nga, nadadala ng emosyon, nangako tayo sa Panginoon, alam naman natin hindi natin kayang tuparin kasi tayo, limited ang ating kakayanan, ang capacity natin, hindi natin alam mo yung mangyayari, hindi natin kontroladong lahat, nangako ka, at hindi mo tinupad, kukunin sa'yo lahat ng meron ka. So mangyayari, mawawalan tayo. Kaya sabi lagi pinapaalala dito sa atin na kapag ang pangangako, pagbibitaw ng pangako, ay para siyang mag-release siya sa paggawa ng kasalanan. Masisira ang lahat, kasi alam naman natin na ang salita ay either magbigay ng buhay or magdulot ng kamatayan. So, mas maganda nga na mas maging tahimik na lang tayo. Sabi nga ni Haring Solomon din na ang taong mangmang kapag tahimik, nagmumukha siyang marunong. Kasi kapag ang taong puro laging salita ng salita, bitaw ng salita na wala naman ng minsang kabuluhan para sa Panginoon, ay nagmumukha siyang hangal. Mas lalo siyang mas magmumukhang mangmang kesa sa taong tahimik. So, kung mayroon tayong mga gustong gawin para sa Panginoon, gawin na lang natin. Kesa naman ipangako natin na this year, Lord, ikaw lang sapat na, ikaw lang, Lord, wala nang iba. Maglilingkod ako sa iyo buong taon, di ako absent sa pag-attend ng gawain. Paano kung bigla na lang may dumating na relatives mo from abroad? So no choice ka, kailangan mo i-cater yun, kailangan mo puntahan. So, di ba? Kasi hindi naman tayo all-knowing God eh. Hindi tayo all-knowing kagaya ng Panginoon na alam mo lahat ng mangyayari sa ating sa buong taon. So dahil hindi natin alam, wag na lang din natin ipangako ang mga bagay na sa tingin naman natin ay hindi natin kontrolado or hindi natin hawak. So again, paalala sa atin na huwag tayong mangangako kung hindi naman natin kayang tuparin. Siguro kung mangangako ka sa Panginoon, yung sa tingin mo na kaya mong kontrolin, na sa tingin mo na kaya mong ibigay, gawin, sa tingin mo nagawa mo na noon at magagawa mo pa ngayon, pero kung hindi mo pa nagagawa, baka mag-fail lang tayo. Diba? Sayang naman ang ating sinimulan, tapos hindi rin naman natin itutuloy. So, gawin na lang natin kung ano yung kaya nating gawin. Dahil ang Lord ay hindi naman nagdedemand sa atin ng higit sa ating makakaya. So, alam niya kung ano yung sa tingin niya, alam ng Panginoon kung ano lang yung kaya nating ibigay at hindi siya magdedemand ng higit pa doon. So, wag na nating higitan pa.
Yung wag nating wag tayong maging grandyoso, magmalaki sa Panginoon kasi mapapahiya lang tayo sa Panginoon. So pang-apat, siyempre, sabi ni Haring Solomon, dapat marunong din tayong tumanggap ng correction. Sabi nga dito kanino, di ba sa Proverbs 1, to understand wisdom and discipline. So meron talagang kakaibat na pagdidisiplina sa ang karunungan. So syempre kapag marunong ka, merong pagdidisiplina na gagawin ang Panginoon sa atin. Sabi sa Proverbs 12:1, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Sabi pa sa Proverbs 10:17, ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. So, sinong gusto ng karunungan? Kanina, lahat sumagot ng karunungan. So, kung gusto natin ng karunungan, dapat din daw tayong tumanggap ng pagtutuwid. Kaso may mga iba na ayaw na ng pagdidisiplina, ayaw ng pagtutuwid, gusto lang karunungan. Kasi ang innate ng tao, pag marunong ka, dapat wala nang magtuturo. Kasi nga, marunong na siya eh. Pero, ang taong marunong na ayaw magpaturo ay hindi totoong marunong. Siya'y tunay na hangal or mangmang. Pero ang tunay na marunong daw ay nagpapatuwid, nagpapaturo. Kasi sabi nga, di ba, ang marunong ay mas lalo pang nagiging marunong. Dahil willing sila, handa silang magpaturo at makinig ng pagdidisiplina sa kanila ng Panginoon. So ang tumatanggap ng pagtutuwid daw ay marurunong. At kung hindi naman tumatanggap ng pagtutuwid, sila ay mga hangal. Kung paano natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, kagaya kanina, dapat ganun din natin gawin. Dapat ganun din ang pagtanggap natin sa pagtutuwid ng Panginoon. Dahil sabi nga sa kanyang salita, dinidisiplina ng Panginoon ang taong nagmamahal sa kanya na parang isang ama sa kanyang anak. So, kung tayo yung mga nagmamahal din sa Panginoon, dapat tanggapin natin yung pagtutuwid sa atin ng ating magulang. Dahil kailanman ang mga magulang ay hindi hinangad na mapahamak ang kanilang mga anak. Sino bang magulang, di ba, ang gustong mapahamak ang kanilang anak? Dahil kapag napahamak ang kanilang anak, sila din ang mapapahamak. May sinabi pa dyan si Haring Solomon na ang marurunong na anak daw ay karangalan ng isang magulang. Pero kapag ang anak ay mangmang or palalo, makulit, pasaway, ito ay isang kahihiyan sa kanila. Kaya dahil gusto nila na maging parangalan, magkaroon ng karangalan, ang gagawin ng magulang ay itutuwid ang kanyang mga anak. At ganun yung ginagawa sa atin ng Panginoon. So kung i-embrace natin yung wisdom, embrace din natin yung challenges or yung discipline sa atin ng Panginoon. Marunong ang taong nakikinig sa mga turo at lalong lalago ang kanyang kaalaman. Sinabi yun basahin na din natin yung ibang verse. Sabi sa Proverbs 19:20, dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali. At sa bandang huli ay magiging marunong ka. Laging ang pinapatunguhan ng pagdidisiplina ay karunungan. Wala pang dinisiplina ang tao, ang Diyos na napahamak. Kaya nga disiplina tinutuwid yung maling pananaw, maling pag-iisip. Kaya wag nating isipin na kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon ay parusa or mapapahamak lang tayo. Kundi ang pagdidisiplina, laging patutunguhan yan ay ang magiging marunong natin sa buhay. At sabi pa sa Proverbs 19:20, ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay maibibilang sa mga marurunong.
So ilang beses sinabi dito ni Haring Solomon na ang taong nakikinig daw ay magiging marunong or maibibilang sa mga marurunong. Pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binabaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali, ngunit kung makikinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. So, ang mga marurunong na nagpapatuwid daw ay lalago ang kanyang kaalaman, mapapabuti at hahaba ang buhay. So, hindi naman dito specific na habang buhay mo, 50 years o magiging 60 years. Pero, kumbaga, kaya ang tinutukoy dito na hahaba ang buhay natin kasi alam natin yung mga may bad effect sa ating katawan, sa ating buhay, kaya lalayuan natin at hindi na natin gagawin. Kasi yun nga yung spirit of wisdom na ibinigay sa atin to know yung right from wrong. So, imbis na yung buhay mo is, sabihin natin na dapat sabihin mga 40s, mga sa 40s ka na, yung iba namamatay, nawawala na sa mundo kasi nung bata pa lang ay sabihin natin lulong na sa alak, lulong na sa low praise yan. Yung iba ay lulong na sa alak, sa bata pa lang, nagsisigarilyo na. So, nangyayari sa katawan nila ay nasisira. So, bata pa lang sila, sira ng katawan nila. Pero yung mga tao na alam yung bad effects sa katawan nila at iniwasan yun, hindi ginawa, so, nagkaroon pa sila ng mahabang buhay, napaganda pa ang kanilang buhay kasi iniwasan nila yung mga bagay na hindi makakatulong sa kanilang katawan o sa buhay nila. So, kaya ganun, yung mga taong nagpapadisiplina, nagiging marunong at di lang nagiging marunong, humahaba pa ang buhay. So, marunong ka na, mahaba pa ang buhay mo, pero diba, magandang bagay na marunong ka na at mahaba pang buhay mo kasi meron tayong pagkakataon na ituro din sa mga anak natin, magiging anak natin, yung karunungan na ibinigay sa atin. So, syempre magandang teacher, di ba? Kung tayo mismo na mga magulang nila. Kesa naman matuto sila sa labas, hindi natin alam kung ano yung tinuturo ng mundo. So, maganda na tayo mismo ang magturo sa kanila. Kaya ako, desire ko din talaga na maabutan ko syempre yung mga anak ko na mag-college, tumanda, di ba? Para at least nagagabayan natin sila. Ma-impart natin sa kanila yung wisdom, yung pagdidisiplina na natutunan natin sa Panginoon. Kasi kung walang didisiplina sa kanila, sinong didisiplina sa kanila? Alangan naman ng mundo. Ang hirap kapag mundo. Dahil kapag ang mundo, syempre, bias yan. O kaya naman, masyadong mahigpit or wala sa lugar. So tayo mismo dapat ang magdidisiplina sa kanila. Sinabi pa dito na pinapahamak ang sarili ng hindi marunong makinig. So, kung gusto mo mapahamak ang sarili mo, simple lang. Huwag kang makinig sa pagtutuwid. Pero kung gusto mo naman na maging maayos ang pamumuhay mo, simple lang din. Sabi, huwag tayong maging hangal, kundi tanggapin natin yung karunungan na ibinigay sa atin. So, huwag natin kaayawan yung correction sa atin dahil isang magandang bagay ito. Dahil sa buhay naman talaga natin, hindi tayo matututo kung puro magagandang bagay lang ang nakikita or naririnig natin mula sa tao. Kasi minsan, syempre, madalas naman sa correction talaga, doon tayo natututo. Doon natin nalalaman kung ano yung mga dapat natin gawin, ano yung mga mali sa atin. Kaya di ba may mga tao, bata na tinatawag na spoiled kasi hindi sila nakakarinig ng mga masakit na salita, na pagtatama, pagtutuwid. Kaya hanggang sa lumaki sila, kapag nakarinig sila ng masasakit na pagtatama sa kanila, hindi nila ina-accept, nagagalit sila. Kasi nung bata pa lang, hindi nila nakasanayang makarinig ng mga pagtatama. Kasi ang pagtatama naman talaga, expect na natin na makakarinig talaga tayo ng mga masasakit na salita,
pero hindi naman yung nakaka-demote or nakakababa ng ating pagkatao. May mga masasakit na salita na binibigay siya kasi kapag puro magagandang salita ang mga naririnig natin, nagmumukha, parang alam mo yun, parang sinungaling, parang nagmumukha lang tayo na pinapaganda lang natin yung isang word, gumagamit lang tayo palagi ng mabubulaklaking salita na wala naman talagang meaning or hindi naman talaga ayun yung dapat niya matanggap. So kaya accept natin minsan talaga ang correction, minsan nagmumula siya sa mga masasakit na salita na hindi naman makakapagpababa ng ating moral. So iba naman yun kasi may mga iba naman na masakit na salita pero talagang nakaka-demote ng pagkatao. Pero kung galing to sa Panginoon, syempre hindi para tayo parusahan, hindi para makaramdam tayo ng panliliit, kundi para syempre ma-boost pa nga lalo yung ating ang ating pamumuhay, ma-boost pa ating paniniwala at yun nga, magkaroon pa tayo ng mas lalong lumalim or yung parang yung may tinatawag na EQ ata yun, no? Mas lalong lumaki yung capacity natin to accept yung mga situation na nangyayari sa ating mga buhay. So, 4 lang po yan. Kung ano yung una natin. Choose people that surrounds you. Maganda na sumama ka sa mga marurunong para maging marunong din tayo. At don't blame others. Huwag mo isisi, huwag nating isisi sa mga tao ang mga nangyayari sa ating buhay. At pangatlo, never break a promises. Kung may gusto kang gawin, gawin mo na lang. At syempre, kailangan natin tumanggap ng correction mula sa Panginoon. At hindi natin magagawa ang mga bagay na yan kung wala tayong, slide, kung wala tayong fear of the Lord. Kung wala tayong banal na takot at paggalang sa Panginoon. Sabi sa Proverbs 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang matuwid ang kanyang pag-uugali. So, hindi ka magiging marunong kung hindi natin kilala ang Panginoon. Sabi nga, we will not be wise if you don't know God. Kasi si God mismo ang nagbibigay ng karunungan dahil siya ang karunungan. So, nagsisimula ang karunungan sa pagkaroon ng takot at paggalang natin sa Panginoon. Kaya kung gusto natin maging marunong, kilalanin natin ang Panginoon. At makikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan daw ng Spirit of God. Dahil si Spirit of God ang nagre-reveal kung sino ang ating Panginoon. Kaya kung may takot at paggalang tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. At syempre, kung wala kang takot at paggalang sa Kanya, wala rin tayong karunungan. Dahil ang karunungan ay hindi natin makukuha yan sa mundo. Iba ang karunungan ng mundo. Actually, hindi nga siya mituturing na karunungan. Sabi na, pag lumabas ka, may tuturo din naman ang mundo sa'yo. Which is totoo. Pero hindi siya maitatawag na karunungan. Kamangmangan yun. Dahil ang totoong karunungan ay nagmumula lang sa ating Panginoon. Dahil again, siya ang karunungan. Kaya always seek wisdom sa ating Panginoon. This year, pag-pray natin na maging wiser pa tayo. Kung naging wise na tayo last year, dapat this year, mas maging wiser pa tayo hanggang sa maging wisest, hanggang sa maging katulad tayo ng ating Panginoong Diyos na puno ng karunungan. Kaya sa Diyos ang papuri at mag-pray muna tayo. Lord, nais namin, Panginoon, na maging marunong katulad ni Haring Solomon at higit sa lahat, maging katulad ni Jesus, ni Jesus Christ. Nais namin, Panginoon, na masunod ang kalooban mo sa aming mga buhay at hindi namin ito magagawa, Panginoon, kung kami ay mananahan sa karunungan ng mundong ito. Dahil mabibigo lamang kami at wala kaming maipagmamalaki sa iyo. Kaya Lord, gusto namin, Panginoon, na magkaroon ng takot at paggalang sa iyo.
Nais namin na mas maging marunong pa kami sa pagkilala, sa paglakad namin sa mundong ito, upang hindi kami, Lord, makagawa ng mga bagay na maaaring makasakit ng damdamin mo. Naway God, mapapurihan ka po namin palagi sa lahat ng aming gagawin. Hindi namin isipin ang pangsarili naming kagustuhan lang, kundi Panginoon, kung ano yung nais mo, ayun Lord ang aming masunod. At nais namin God na tanggapin ang pagtatama, pagtutuwid mo sa amin, dahil ikaw na aming Ama ay hindi mo ninais na kami mapahamak. Bagos ibinigay mo pa nga sa amin ang kaisa-isang mong bugtong na anak para kami na nagkasala ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kung yung bagay na yun, Lord, ay binigay mo sa amin, ano pa ang hindi mo kayang ibigay? Kaya we receive, Lord, spirit of wisdom. We receive, Panginoon, karunungan na nagmumula sa iyo. We receive, Panginoon, wisdom para makapamuhay kami, Panginoon, na may katapatan, na may kabanalan sa harapan mo, Panginoon. Saluhan mo, Lord, ng banal na dugo ang mga mensahe, Lord, na iyong tinuro, hindi lang sa kanila, kundi sa akin. At tulungan mo kami, God, na panghawakan itong mga kawikaan, itong wisdom na nagmula sa iyo, upang dumating man, Panginoon, ang mga unforeseen things, Lord, ay magagawa namin mapagtanggumpayan ito dahil sa mga salita na iyong itinuro sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayon sa iyong